Hello guys, welcome sa Usapang Loan at Online Lending. Kumusta po kayong lahat? So, medyo matagal tayong hindi nagkabalitaan sa isa't isa. Ako po ay nagiging busy lang po sa ating munting negosyo kaya medyo napabayaan natin yung ating YouTube channel. But ngayon, babalik na po tayo at mag-update na po tayo, mag-upload na po tayong muli. Oo. Anuhin natin, susubukan natin na makapag-upload once in a while. Kung hindi man natin kaya araw-araw, so ito, baka ito na. Anyway, ang ating topic ngayon ay totoo bang pwede kang ipa-blacklist sa NBI kung mayroong utang sa mga ula? So, ito ang madalas or palaging ginagamit ng mga ula collectors kapag sila po ay tumatawag or naniningil po sa inyo. Ito yung parang pananakot nila para ikaw ay puwersahin para magbayad. Marami ang siguro nadala dahil hindi nila alam na kung totoo ba ito or hindi. Wala po silang idea kung may katotohanan ba itong pananakot na to. So, mula noon hanggang ngayon ay madalas pa rin itong ginagamit ng mga ula collectors. Mayroong iba na wala na, hindi na tumatalab sa kanila dahil matagal na po sila dito sa ating YouTube channel na sumusubaybay or although hindi po sila subscriber, siguro nanonood lang ng ating mga video, pero marami silang natutunan, hindi lang dito sa ibang mga YouTube channel or mga vlogger na ang sinasabi, ang NBI po ay wala pong kinalaman doon po sa mga sinasabi ng mga ula collectors. Yung concern lang po ng NBI yung mga gumagawa po ng krimen. Pero yung mga utang concern, hindi po ano yan ng NBI, hindi po hawak nila yan. Papasok lang sila kung mayroong krimen na ginagawa. Halimbawa, yung mga naniningil or hindi na nakayanan ang pressure siguro, maka napuno na, maaring lalabas doon yung hindi magandang pangyayari. Nag-involve na ba ng krimen, kaya siguro pwede ang NBI. Pero yung utang lang kasi ay hawak po iyan or under po iyan ng ang mga utang po ay under po yan ng civil case. Civil na kaso po yan, hindi po yan criminal case. Pag civil na kaso, ano po yan, mayroong separate na hahawak dyan, hindi po under sa NBI. Kaya wag po kayong maniwala sa mga ula collectors na nananakot sa inyo na kapag kayo po ay hindi nagbabayad sa inyong utang sa kanila, ipapa-blacklist kayo sa NBI. At kung kayo po ay nagbabalak na mag-abroad or mag-apply ng trabaho, hindi na po kayo makakakuha ng NBI clearance or ano na kayo, mahuhold kayo. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo. Wala pong kinalaman ang utang or hindi po concern ng NBI ang utang. Under po yan ng mga humahawak ng civil case. Papasok po doon ang yung mga small claims. Yung mga small claims, yan, mayroon pong magsasampa. Pero yung mga ula collectors, dahil po ayaw nilang mabisto sila, ayaw nilang ma-disclose sila or malalaman kung sino sila, dahil yun na nga, yung mga ula collectors po ay nagtatago po yan sa likod ng mga text messages, mga tawag or calls. Hanggang doon lang po sila. Ang galing po nilang mananakot, ang galing talaga nila through text, ang tawag. Pero yung sa personal, hindi po yan sila nagpapakita dahil sila mismo alam nila na yung pinagagawa nila, lalo na doon sa pananakot, ay bawal na bawal po yan. Kaya wag kayong padadala sa mga ginagawa ng mga ula collectors na kung hindi kayo magbabayad, kung ano-ano na lang mga pinagsasabi nila. Hindi lang po NBI ang ginagamit nilang rason. Pero dahil NBI tayo nakafocus ngayon, so yun na nga, ang
ang paniniwalaan ninyo po ay ito. Hindi po yung mga ula collector dahil hindi po totoo yung pinagsasabi nila. Wala po talagang way or hindi nila kayang ipapa-blacklist kayo sa NBI. Sila nga, takot yan sila sa NBI eh. Takot yan sila ma-raid. Kaya nga ayaw nilang ibisto kung halimbawa gusto nyo na magbabayad nila in person, tapos gusto ninyong mag-meet up kayo sa kanila, hindi po sila papayag. Ang gusto po nila ay magbabayad kayo online kasi ayaw po nilang malalaman kung saan ang address nila sa opisina nila at malalaman kung sino sila. Kaya ang lakas nila, ang lakas ng loob nila magsabi ng hindi totoo, magsabi ng hindi maganda tungkol sa iyo, papahiya kayo, kung ano na lang, di ba? Pagbabantaan kayo, tatakutin kayo. So, kayang-kaya nila gawin yan kasi hindi ninyo sila kilala. Hindi nga nila kayang ibigay yung totoong pangalan nila. Wala silang kakayahan ng ganyan kasi natatakot po sila. Sa NBI pa kaya? NBI ba kaya magpupunta sila? Ganon po sila ka desperado sa pera na hiniram ninyo sa kanila. Well, okay lang naman na maningil. Pero yung pagbabantaan ka, tatakutin ka, at ipapahiya ka, yun ang hindi maganda. At bawal din po yun sa Code of Utang. Yung paniningil, hindi po pwede yan. So, guys, huwag kayong maniniwala na mabablacklist kayo sa NBI. Kahit hindi nyo pabayaran yung utang niyo sa NBI, mas makakakuha pa rin kayo or still makakakuha pa rin kayo ng NBI clearance. Mapa international or abroad man yan or sa lokal. At hindi kayo mabablacklist kung gusto niyo mag-abroad. Hindi kayo, makakalabas pa rin kayo. Hindi po totoo yung mga pananakot ni ula collector. Walang katotohanan yan. Hanggang pananakot lang talaga ang kaya nilang gawin while hindi kayo nagbabayad. Pero kung alam nyo or napanood niyo itong video na to at sabihin nyo po sa kanila, magagalit din sila. Magagalit sila dahil nalalaman ninyo na hindi pala kayo mabablacklist sa NBI kapag hindi kayo nagbayad sa mga online lending apps. So, maraming salamat po. Thank you very much sa inyo. Sana may natutunan kayo. Again, huwag kayong maniniwala na mabablacklist kayo. Hindi po kayo mabablacklist. So, hanggang sa susunod, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe sa mga hindi pa nag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending. Thank you very much. See you again sa aming next videos. Paalam!